guys! Again, welcome back dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. And today's vlog, isang bagong-bago na loan app na naman ang ating pag-uusapan na ayon sa loan app na ito, pwede nga daw tayong makahiram hanggang 80,000 pesos at 3 months yung loan terms or 91 days yung loan terms na nilagay nila sa kanilang app. Yun po yung pambungad nila. Ang loan app nga na ito ay ang Perago Credit and Safe Loan under nga ng Credit and Cash Peso Loan. Meron itong 4.8 star. So kung itong star yung pagbabasehan natin, abay parang okay siya utangan. Pero totoo nga ba talaga? Totoo ba yung mga naglagay ng star? Nag-apply nga ba talaga yung mga naglagay ng star or empleyado lang? Diba? So hindi natin alam, kaya yun yung mga i-check natin sa pautangan na ito. Pero bago ang lahat, bago natin busisihin ngayong loan app na ito, kung ngayon ka lang nanood sa aking mga video, sabay mag-subscribe ka na nga po para makasali sa ating weekly pa GCash giveaways. At meron nga din po tayong monthly pa cellphone giveaways na ini-announce po natin every 25th of the month. At syempre, congratulations sa winner natin last February, si Ma'am Joji Vinyas, at sa mga previous winner pa natin. So, ito na nga mga besh, ang topic nga natin ay itong Perago Credit Safe Loan. Kapag i-open nyo agad-agad, ito nga po yung pambungad nila na kung saan pwede tayong makautang or may maximum loan na 80,000 pesos at loan terms nga ay 91 days. 0.05% per day nga ang interest rate. At same with other loan app na naman, na kailangan yung maglagay ng inyong valid mobile number kasi nga po dito nila isi-send yung one-time password. Next natin ay yung 80,000 naging 15,000 lang. Diba? Nag-iba yung amount. Akala ko ba 80,000 pero naging 15,000 pesos nga lang daw yung maximum. At actually, mali-mali pa yung spelling ng maximum, naging maximum. Diba? So, si spelling pa lang, ba hindi mo alam kung totoo nga ba talaga. So, 15,000 yung maximum. Maximum dapat ito, diba? And click lang natin yung apply para nga makautang dito. At ito na naman, kailangan yung sagutan yung authentication, personal information, job information, contact information, at yung bank card infos. So, agad-agad kailangan nga nating makapag-upload ng isang valid government ID at meron din po itong face recognition. Ito nga daw yung mga ID na recommended. Like yung UMI, driving license or driver's license, passport, TIN, SSS, voters, health card, national ID. At to ensure that the loan is operated by you, the platform needs to verify your identity. So, kailangan mong itapat yung cellphone sa iyong mukha, and once na okay na yung identity authentication, kailangan yung sagutan itong personal information like yung gender, yung education, marital status, number of children, loan purpose, yung email at home phone, profession, work experience, monthly income, salary type, salary day, job type, medyo marami din. Pero kailangan nating sagutan para nga, diba, maituloy yung loan application natin. So, dito sa profession ay may nakalagay or may option na student, tapos yung mga unemployed. So, I think pwedeng sumubok na umutang dito yung mga estudyante at yung mga walang trabaho. So, pwede naman, why not, diba? Malay mo, ma-approvean pa rin yung loan application po. Pero hindi ko kayo ine-encourage na umutang sa mga ganitong loan app. By the way pala, itong loan app na ito ay na-download ko siya sa App Store. And hindi ko kasi ma-search sa Google Play Store. Contact information, kailangan nating sagutan yung emergency contact nga. And then next, agad-agad ay mamimili ka kung saan mo gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede nga daw sa e-wallets or via bank. E-wallet na naman kasi diba, GCash lagi yung pinipili ko. Maliban sa GCash, pwede din yung PayMaya, GrabPay, OmniPay, at coins. So, diba, ang pambungad ng loan app na ito, pwedeng makautang hanggang 80,000 pesos. Nung nag-next tayo or tinuloy natin yung ating loan application, naging 15,000 pesos. At ngayon, 2,000 pesos lang yung makikita dito at loan term 7 days, interest rate 0.05% per day. So, tapos ko nang nasagutan itong certification information at nung i-click ko yung apply, ewan ko ba nakakalito talaga, yung 2,000, naging 3,000 na naman daw. So, 3,000, 7 days yung loan terms, payment due date
ay sa March 14, 2024. Akalain mo ngayon ay March 8. So, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bali, 6 days lang talaga yung loan terms na binigay. Dapat makabayad daw. Kasi diba, pag nag-post due yung account natin, kapag mga loan up talaga, makakaasa ka o asahan mo na hindi maganda yung mga matatanggap mo na text messages. At tatadarin ka pa ng iba't ibang tawag galing sa iba't ibang mga agent or yung mga collector nila. So ito na nga, 3,000 pesos yung loan amount at loan term 7 days lang. Pero actually, hindi 7 days kasi kung March 8 ako nag-apply, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 days. So, ang ginawa ng loan up na ito, sinaman niya ngayong araw na pag-apply ko. Sinimulan niya yung bilang ngayong March 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Disbursement amount ay 1,860. Doon sa 3,000 pesos, ang matatanggap nga lang daw ay 1,860 kasi nga po meron itong processing fee na 950 pesos, total interest fee 19 pesos, risk control service fee 171 pesos at yun nga po yung due date ko ay sa March 14 na kailangan kong magbayad ng 3,000. Akalain mo, ang matatanggap mo lang ay 1,860 pero kailangan mong magbayad within 6 days ng 3,000 pesos. Napakalaki mga beshi itong processing fees ng loan app na ito or itong Perago. Kaya isang pautangan na naman na hindi siya maasahan kasi instead na makatulong sa atin ay mas lalo pa tayong ilulubog sa utang. Sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Mag-isip-isip muna kayo bago kayo umutang nga. At sana nga po kung may experience kayo either maganda man yan or hindi sa loan app na ito, i-comment nyo na yan para mabasa ng mga iba na nagbabalak palang i-download nga yung loan app na ito at diba makatulong pa tayo sa kanila. Yan lang mga beshies, ano sa tingin nyo? Okay ba itong Perago or hindi? Kasi kung ako nga po yung tatanungin nyo ay hindi ko talaga siya nire-recommend sa inyo. Ayan. So anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button and i-like nyo din yung ating video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next video. Bye-bye!